Zach was looking through the window, watching the rain pour heavily. Katatapos lamang niyang maligo at magpalit ng pambahay na kasuotan habang hinihintay si Ramil na dumating sa kanyang opisina. Hanggang ngayon ay lumilipad pa rin ang isipan niya dahil sa naging sagutan nila ni Audrey sa sementeryo. Bawat salita ng asawa ay nakatatak sa kanyang isipan. Subalit kahit ilang ulit iyong naglalaro sa pandinig niya, ay tila hindi niya pa rin maintindihan. He knows he's damn smart to even become the person he is now. But with Audrey, all his rationality, logic, and reasons all fell down to nothing, but a heavy flow of emotions he couldn't even explain to himself. Bakit? Bakit sinasabi nito na isa siyang cheater or liar? At natawag pang womanizer? Dahil ba kay Candice? This lot he paid for that night just to make Audrey feel jealous even the slightest bit? He believed it didn't work from the start, so he decided not to call her again to play pretend. Also, Audrey brought out that woman, his ex-fiancée, Marian. Napahawak siya sa kanyang dibdib nang maramdaman ng bahagyang pagkirot noon habang tila'y naririnig ang mga salita ng asawa kanina. Why don't you just fuck Marian and kill me with Landers to end this now? His fingers slowly curled and he grabbed hard on his chest. His lifeless eyes were dim black as if his soul wasn't there at the moment, looking like a total grim reaper. He just couldn't understand how easy it was for her to ask him to sleep with another woman. Samantalang siya ay namamatay sa tuwing maiisip na may kapiling na iba si Audrey. Isa pa, ganun pa talaga niya gustong makapiling si Landers para samahan ito hanggang kamatayan? What did that man do to capture her heart for her to react that way? Bakit kahit na inabandon na lalaki yun ito ay ganun pa rin ang attachment nito sa lalaki? How did Landers make her love him? Anong pinakaiba nila na lalaking yun at minahal yun ni Audrey? Was he really better than him? In what ways? Boss, okay ka lang ba? Iyon ang bunga ni Ramil sa kanya nang makarating ito sa wakas sa kanyang opisina. Namumula kasi yung mga mata mo. May sore eyes ka ba? Kanina naman wala pa yan ah. Shut up. Walang kagana-gana niyang tugon at iniiwas ang paningin sa bintana at binalingan ng lalaki ng paningin, saka siya naupo sa mataas niyang office chair. Ano nangyari sa'yo, boss? Kunot na upan nitong tanong. Para nakikita ko ulit ang itsura mo 3 years ago ah. He knew Ramil only wanted to joke around, so he didn't make it a big deal. Instead, he focused on the main reason why he called him her again. Have you found which city Landers Maxwell is located in? Yes, boss. Natawa ito ng sarkastiko. Ang tibay na lalaking yun at nandito siya mismo sa Manila. Hinahanap ang specific location niya pero sa ngayon, na-trace namin na meron siyang interaction sa CBN production. Dahil doon ay agad siyang dumiretso pagkalapag pa lang dito sa bansa. Nagsalubong ang kilay ni Zach sa narinig. Don't make me laugh. After leaving the entertainment industry for 3 years and disappearing without a trace, babalik siya dito sa bansa para lang ulit mag-artista. Of course, he still remembered that CBN production was where Audrey worked before as an actress. It would be ridiculous to see Brandy Maxwell appear on that channel as well again. Panigurado magiging malaking iskandal kapag nabaril ito bigla sa harapan ng screen. Boss, ano po kapag nag-artista ulit ang lalaking yon? Ingat ka at baka biglang manood ng TV ang Madonna mo. This time ay hindi na nagustuhan ni Zach ang biro ni Ramil. Sinamaan niya agad ito ng tingin at nabulunan ito sa sarili nitong laway. Sorry, kidding aside. Mabilis siyang kumilos, boss. Alam na niyang tinatarget mo siya dahil kada minuto ay nare-trace namin na hindi siya mapirme sa kinilalagyan niya ngayon. Kada minuto, mahalaga sa kanya na para bang hinahabol siya ni kamatayan. Found out what he's up to before he could even achieve his goal. Mas sumeryoso siya. I don't want to see his face on the screen ever again. Noted, boss. Don't worry. Walang live program ang CBN production ngayon, kundi noon time show at News TV. Kung sa mga yun siya susulpot, malalaman namin agad yun dahil mauuna nang kumalat ang balita mula sa mga tao sa showbiz bago pa siya maere. Pero as of now, napakatahimik pa nila at hindi man lang nami-mention ang pangalan niya. Good. Don't disappoint me, he said, waving his hand like chasing an insect away. Leave me. Narinig niya ang buntong hininga nito. Boss, hindi naman sa pangingialam masyado. Pero mas nakakabuti sa inyong dalawa ni Madam na mag-usap ng masinsinan. Sa huli, mas nakakaluwag sa pakiramdam na masabi niyo lahat sa isa't isa.
Kesa naman magsama kayo ng lagi na lang pinaghihinalaan at walang tiwala sa isa't isa. Hindi nakaimik si Zack. But he knows that Ramil knows well how he's not used to confrontations. He's not good with words. He just plainly can't convey his message or express his feelings well. He grew up suppressing his hatred for his father, saying that even when he died, wala silang naging matinong pag-uusap. Sa totoo lang ay pinagsisisihan niya na bago ito mawala, ay hindi niya nasabing nagagalit siya sa paraan ng paglimot ito sa alaala ng kanyang tunay na ina. Nagsisisi siya sa dinaan niya sa mga pasigaw at pagiging sarkastiko ang sakit na naramdaman niya sa ama nang bigla itong mag-asawa ulit. Idinaan niya sa nakakainsultong aksyon at masasakit na salita ang pakikipag-usap dito sa punto na wala silang naging magandang relasyon matapos ng pagkawala ni Eliza. He never got to understand why it was easy for his father to remarry his mother's sister just after she died. Sana pala tinanong niya na maayos at kinausap ito ng maayos para maintindihan niya. Hindi ito hanggang ngayon ay tinatanong niya pa rin ang kanyang sarili. He even thought that his father totally neglected him and abandoned him. Subalit ang pangalan niya at ni Audrey ang nakalagay sa last will and testament nito, hindi ang stepmother niya si Elizabeth o ang ampon niyang kapatid na si Raquel. Lahat ng mamanahin ay napunta sa kanya, kay Audrey at sa magiging anak nilang dalawa. Samantalang ang mga properties na nooy binigay ng ama niya kina Elizabeth at Raquel noong nabubuhay pa ito, ay mananatiling sa kanila at hindi niya iyon maaaring pakialaman. His father is cruel, making him feel guilty about their father-son relationship. How could he still favor him after all these years of being a rebel? Lumipas ang ilang oras na nakatulala siya sa kanyang opisina. Hindi siya gumagalaw sa kanyang posisyon magmula nang umalis si Ramil. Sobrang dilim na rin ang lugar dahil sa paglalim ng gabi na hindi nabubuksan ng mga ilaw. Sir Haskell, malapit na humag-aating gabi, hindi pa rin kayo kumakain. Nakilang init na mga pagkain, nagtatrabaho pa rin po ba kayo dyan sa loob? Unahin niyo muna ang sikmura niyo, sir. Hindi pa rin sumusuko si Panying sa pagkumbinsi sa kanya na kumain mula sa labas ng silid niyang kanyang opisina. Parang nakabaon sa pagkahimlay, natauhan si Zack at napaangat ang paningin sa orasan. Malapit na mag-alas 12. Napatayo siya bigla at dali-daling binuksan ng pintuan para harapin si Panying na may pag-aalala sa kanyang mukha. Nagulat si Panying sa itsura nito. Sir, kumain na ba si Audrey? He asked in concern. She only had breakfast when we went out. Well, they only had breakfast together before they fought. He actually planned to bring her to a restaurant to eat and treat her to shopping, but it didn't happen. Hindi ko alam. Nataranta si Panying. Hindi ko siya napansin ngayon eh. Didn't I ask you to check on her every time and then? Agad na nagsalubong ang kilay niya. Nakikinig pa ba kayo sa akin? Lahat ng iniutos niya pagdating kay Audrey ay halos hindi sinusunod ng mga katulong. Pasensya na pero nagukulong kasi yata siya sa kwarto niya eh. Damn it. Matunog niyang kinalabog ang pinto pasarado at nagmamadaling bumaba ng hagdanan. Sa malalaki at mabibilis niyang hakbang ay agad niyang narating ang kwarto ng asawa. Audrey! Kumatok siya ng 3 beses subalit walang tumugon. Sinubukan niyang buksan ang pinto subalit nabigo dahil nakakandado ito mula sa loob. Audrey, open the door! His patience is as tiny as a grain of rice. Agad niyang binigla ang pag-ikot sa doorknob dahilan upang masira ito. Madilim ang silid kung kaya't binuksan niya ang ilaw. Only to see Audrey lying in her bed, covering herself with a blanket. His heart beat a beat before he walked towards her. Nagulat pa siya na mapagtanto ang kama na hinihigaan niya ay walang foam, kung kaya't purong kahoy lamang yon. Audrey. He sat beside her to wake her up from her deep sleep. Subalit nang kapitan niya ito ay natigilan siya sa nag-aapoy nitong balat. She whispered as if in pain. Mas binaon nito ang mukha sa kumot. Kinapa niya ang noo at leeg ng asawa at nakumpirma na meron itong sakit. Audrey. Well, she never had a fever before. He was lost for a moment. A surge of emotions rushed all over his body, and he didn't even realize it until he suddenly hugged her tight in his arms. I'm sorry. He shouldn't have let her stay in the rain for too long. Audrey, drink this ginger tea. Wala na yatang mas isasama pa sa pakiramdam ang magkaroon ng lagdat at seminarya ng sabay.
Masakit ang aking ulo at umiikot ang paningin ko. Dahil sa pag-iyak kahapon ay namamaga ang mata ko, barado ang aking ilong at lalamunan. Masakit din ang puson ko, balakang at nangangali ang likod ko sa kakahiga buong araw. Hindi ko alam kung saan ako lulugar ang katawan ko para maging komportable at mawala ang sakit. Ang sakit. Ang isa kong kamay humihilot sa aking ulo habang ang isa'y nakahaplos sa aking hot compress na nasa aking puson. Don't worry. The pain reliever will take effect soon. Pagkompronta ni Zach sa aking tabi. Drink this now. Wala pang laman ng tiyan mo. Naiilang kong tinignan ng inaalok niya ang ginger soup. Hindi ko gusto ang lasa niyan. But this is good to relieve your tummy and muscle pain. You need to drink this. Ayoko. Dahil hindi ko gustong pagiging marahan sa akin ni Zach ngayon ay gusto ko mag-inarte. Sa ikli ng pasensya niya, tignan natin hanggang saan naaabot yan. Isa pa, dahil sa nangyari kahapon, hindi pa maayos at magaan ang pakiramdam ko sa kanya. Ayokong umakto na parang walang nangyari, gaya ng ginagawa niya ngayon. Hindi ko nga alam kung bakit pagising ko kanina ay nasa kwarto niya na ako. Kaya pala hindi ganun kasakit sa katawan dahil malambot na ang hinihigaan ko. Open your mouth. Pinosisyon niya ang kutsara na may sabaw sa tapat ng aking bibig at umaasang bubuksan ko ang bibig ko. Uminom na ako ng gamot. No need for this. Iniiwas ko ang mukha ko. Please? Kunot noo ko siyang tinignan muli. Why are you doing this? Habang tumatagal ay mas pinaninindigan niya ang pag-akto ng ganito. Hindi ako sanay. Because you're sick. Diretso niyang sagot. No, ibig kong sabihin. Simula nung sinubukan kong tumakas, nag-ibang trato mo sa akin. Really? Tumaas ang isa niyang kilay. Should I act nice then? What? Napamaang ako. You are acting nice. Nangunot ang noo niya. I'm not. This is a basic responsibility of. Nag-iwas siya ng paningin. A responsibility of a husband. Ano sinasabi mo dyan? Kailan mo pa ako tirato ng ganito simula na magsama tayo? Hindi ka naman nagkasakit nun. Napaisip ako. Inalala yung mga panahong natural lamang naming tinatrato ang isa't isa. Hindi ako nagkaroon ng sakit sa harapan niya, oo. Pero maraming beses din ako dinapuan ng lagnat at dysmenorrhea nang hindi niya nalalaman. Wala na akong ibang masabi sa kanya kaya nanahimik na lang. Bumuntong hininga siya at ibinaba ang kutsara. What do you want to eat then? Wala. Ani ko, ngunit agad ko ring binawi ng kumulo ang tiyan ko. Gusto ko ng fried chicken, french fries, cheesy hamburger, tsaka sundae ng Jollibee. Nakita ko ang pag-aliwalas ng mukha niya sa muling napakunot ng noo. But those are unhealthy foods. They will not help you relieve your sickness. But it helps me relieve my mood. Ay, nag-alinlangan siya. Why, Jollibee do? I'm craving. Then, muli niyang tinapat sa bibig ko ang ginger soup. If you finish this, bibilhan kita. Napaawang ako ng bibig. Di parang ganun din. Ginawa niyang oportunidad ang nakabuka kong bibig para ipasok ang kutsara. Dumiretso sa lalamunan ko ang sabaw bago pa ako makapag-react. Magagalit na sana ako sa isiping pangit ang lasa niyon, subalit nabigla ako sa sarap ng lasa. Sinong nagluto nito? Kuryoso ko pantanong. The new chef, do you like it? Tumango ako. Iyon siguro ang bagong chef na kinagagalitan din ng mga katulong. Hindi ko pa siya nakikita, pero marami na ako naririnig. Siyempre, hindi ko lamang yun pinaniniwalaan. Masarap, pag-amin ko. Kaya naman muli siya nagsubo sa akin hanggang sa maubos ang sabaw at hinayaan ko siyang pakainin ako na parang isang pasyente. Him doing this is very unfamiliar, but I was never treated like this before. Kahit mama ko, hindi ako ginaganito tuwing may sakit ako. Anything you like to add? Tanong niya sa akin nang nag-o-order na siya sa Jollibee mula sa cellphone. Spaghetti tsaka isang bucket ng chicken joy gusto ko. Makapal na mukha kong sabi. How unhealthy. Bulong pa niya subalit sinunod pa rin iyon. Automatic kong tumaas sa magkabilang sulok ng aking labi. Nilaro-laro ko ang aking mga daliri. Pakiramdam ko'y unti-unti nang nawawala ang sakit ng katawan ko at may sumusulpot na kakaiba. Gusto kong pagalitan ng sarili. All his mistreatment of me, only to be comforted by just doing this, is very unfair. How can I be so easy to get? How I wish.
that my heart is made up of rock. Hindi yung dadaanin lang sa pagkain, gagaan na agad ang pakiramdam ko. It's unfair, Zach. I refuse to forgive you. I refuse to be with you and act as your wife once again. Mayroon na akong kailangang proteksyonan ngayon. Hindi lang buhay ko ang nakasalalay sa relasyon nating dalawa. I have my son now whom I refuse to let you meet in this lifetime. How's your fever? Let me see. Seryoso niyang kinapa ang noo at leeg ko bago mukhang naginhawaan. It subsided a lot. Kahit na umaliwalas at lumiwanag na ang mukha niya ngayon, ay hindi pa rin maitatago nun ang maitim na bilog sa ibaba ng magkabila niyang mata. May bakas din ng pamamaga ang mga mata niya. Napalunok ako. Kahit napawala-wala ang mali ko kaninang madaling araw, alam ko nagpuyat siya sa kakapuna sa katawan ko at pagpapainom sa akin ng gamot. Hindi rin nawawala sa alaala ko ang pagtakas ng luha sa mga mata niya noong nagkasagutan kami sa ulanan. Ngayon ko lang napagtatanto na magkaiba ang version namin sa nangyari 3 years ago. Ibang-iba na para bang pinaglalaban namin kung sino ang tama sa mga paniniwala. I only know that what happened in the past is not an illusion. It all really happened. Subalit kahit na malaki ang hinanakit ko sa kanya, tila'y gusto kong pasukan ang sarili niyang version at intindihin yon. Gusto kong malaman kung saan ako nagkamali at nagkulang sa kanya. Gusto kong malaman ang nararamdaman niya para sa akin. Gusto kong malaman ang pinag-ugatan ng lahat sa version niya. Zach, naghihintay lang ako kung kailan ka handang pag-usapan ng nangyari. Dahil matagal ko na ring hinahanda ang sarili ko para dito. Either what happened in the past is all your fault, or if I play a role in breaking you too, I cannot love you again and risk my child in this. Dahil ayos lang na masaktan ako ng paulit-ulit, basta't hindi ang anak ko. Audrey? Unti-unti akong nagising sa pagtawag ni Zach, ngunit pinanatili ko nakapikit ang aking mga mata dala ng antok. You're still asleep? Naramdaman ko ang paglubog ng kama. Nahiga siya sa aking likuran habang nakatagilid naman ako sa pagkakahiga. Pumulupot ang isa niyang braso sa aking bewa. Mas napalukot ako sa pagkakahiga at mas naging komportable sa init na naramdaman kong hatid ng katawan niya. Naramdaman ko ang masuyo niyang pagkaplos sa aking pisngi mula sa likuran. I'm glad you're feeling much better than last night. Bumaon ang kanyang mukha sa aking leeg. Unti-unti ako napamulat ang mga mata ng sobrang bagal niyang nilanghap ang amoy ng aking katawan. Dahil hindi pa ako nakakaligo ngayong araw ay automatiko kong iniwas ang aking katawan at bahagyang gumapang palayo sa kanya. Audrey? Hinila niya ako muling pabalik sa katawan niya saka mahigpit ako niyakap. Did I wake you up? Yes. Napahikab ako. Stop sniffing me, para kang aso. Why not? I like your natural scent. Hindi pa ako naliligo. Isa pa, may period ako ngayon kaya huwag kang dikit ng dikit sa akin. Kahit na kanina pang gumaan ang pakiramdam ko ay ayaw ko pa rin magpakapit sa kanya. Subalit dahil din nagkaroon ako ngayon, mas napanatag ang loob ko sa isiping hindi niya ako nabuntis. Lalo pat ilang beses kaming nagtalik ng walang ginagamit na proteksyon. You don't smell bad. Inumoy niya ulit ako. Bahagya niyang inangat ang katawan niya para ibaba ang kanyang ulo sa aking dibdib at doon umamoy muli. Your breasts have the strongest scent. Zach, umalis ka nga! Naghalong hiya at inis ang naramdaman ko sa ginawa niya. Hindi siya nakinig. Sa halip ay tinahaya niya ang katawan ko para bahagyang ihilig pang ulo niya sa aking dibdib. It's addicting. Mas lumangha pa siya doon at nagpakawala ng mainit na hininga. Pinamulahan agad ako ng mukha. Bigat mo! Pilit kong inaalis ang ulo niya. Zach! Just for a minute. Papahinga lang ako. Natigilan ako sa naalalang wala pa siyang tulog. Napakalma ako at tumikhim. Pwede ka namang magpahinga. Kama mo naman to. Huwag lang mismo sa katawan ko. Alright. Pagsang-ayon niya. Napahinga ako ng maluwag at hinintay siyang umalis. Subalit lumipas ng ilang segundo ay hindi naman siya kumikilos. Muli akong nairita. Akma ko na siyang itutulak nang marinig ko ang malilit niyang paghilig. Wow! Nakatulog ka na agad? Napaasik ako at wala namang naging tugon mula sa kanya. Sino ba kasi nagsabing magpuyat ka para alagaan ako? I never called for you. Why didn't you just let me be mad at you forever? Sa huli ay hinayaan ko siya magpahinga. Nanatili ako sa ganoong posisyon para hindi siya maistorbo.
Subalit lumilipas pa lamang ang 30 minutos ay hindi ko na kinaya ang pabigat na pabigat ng katawan niya sa akin. That's it. A sacrifice enough. Pilit kong binangon ang katawan ko sa maingat na iniangat ang ulo niya upang ihiga sa kalapit na unan. Nang mapagtagumpayan iyon, ay saka ko inayos ang posisyon ng katawan niya upang itihaya nang hindi siya makawid. Sandali ko pang pinagmasdan ng perpekto niyang mukha na walang kupas kahit sa pagtulog. Any woman would probably go crazy to sleep with him and watch his face as he fell asleep. Dahil ganoon din ako noon. I let him bully me in bed and I would force myself to wake up just so I could stare at his face as he slept for a very long time. Kapag nagising siya ay saka ako magpapanggap na mahimbing na natutulog. Malakas pa ang pagdabog ng puso ko tuwing ginagawa kong kahibangang yun noon. But unfortunately for him, when he woke up, he would eventually get up to wash up and leave me alone in our bedroom, like nothing had happened between us. I was in love with him, and he's not feeling the same thing for me. Pabuntong hininga akong umalis ng kama nang makaramdam ng pagkauhaw. Gusto ko ng gatas. Kaya naman lumabas agad ako ng kwarto at nagtungo sa kusina para magtimpla.